Good evening guys. Gumawa naman tayo ngayon ng diagram para sa sideline natin bukas, August 26, 2024. Bali ito, ang pinaka nito is booster pump siya with alternating function. And then pwede mo rin siyang i-manual pero automatic off. And then also, kunyari nasira yung isang pump natin, pwede rin siyang pump 1 lang gagana pero naka-automatic. Or pag nasira yung pump 1, pump 2 lang gagana pero naka-automatic pa rin, automatic mode. Ganun guys, bali paliwanag muna natin yung mga parts. Ito yung pinaka switching talaga natin. Ito yung magiging source ng switching, yung pressure switch. Ito yung magpapa-automatic sa kanya, yung pressure switch. And then naka tayo HOA. Yung HOA na to yung H means manual, yung O means off, yung A means automatic. Pwede natin pagpalit-palitin yan. Bali dalawa yung HOA natin dito. Itong kabilang HOA na to, napansin nyo, P1 alternating tsaka P2. Ibig sabihin, pag nakagitna siya, alternating yung niya, yung function. Pag naka 1 siya, P1 lang. Pag naka 4 siya, P2 ang gagana lang. Then, eto, nagano tayo ng isang relay dito na naglagay tayo ng auxiliary relay para to sa PSAR. Pinangalanan na natin PSAR kasi pressure switch auxiliary relay siya. Yung K4 natin. Yung K3 naman natin, pump 1 relay. Then, yung P2 natin, nagalaw. Yung P2 natin, yung K2 natin, P2R. It means pump 2 relay. Then, yung K1 natin is HQR. Ibig sabihin, hold, quench, relay. Hold, quench, relay. Ibig sabihin, i-hold niya muna. And then, siya rin yung magki-quench. Kasi siya yung responsible sa pag-alternate nitong dalawa. Siya yung mag-hold, siya rin yung magki-quench ng relay na dalawa, K2 and K3. Then dito, ito nga pala guys, itong part na to. Uy, nagalaw. Itong part na to guys, itong part na to, ito yung automatic mode. Yan yung auto. Then dito sa ibaba natin, ito yung manual mode. Uy, nagagalaw. Ito yung manual mode natin. Manual mode natin, itong area na yan. Mula dito hanggang dito. Manual mode natin yan. Then, ito pala, meron tayo ditong stop, start, and then, naka-interlocking. Kung mapapansin mo to, naka-interlocking siya, yan. Yung KM1, yung contactor number 1, P1, magnetic contactor, naka-interlock siya sa KM2, or yung P2, magnetic contactor. Vice versa din, ganun din. Sa P2 contactor, naka interlock si KM1 para hindi siya wala siyang possible na magsabay na gumana. And then ito yung F2 natin is overload contacts. Auxiliary contact to ng overload relay. Pati itong dalawang, yung isa pala dito, palitan natin ng value kasi yung isa dito, ito yung F2, ito yung overload relay natin. Then yung F4, overload relay din yan. Then, palitan natin ng F4 tong isa. Gawin natin tong F4, palitan natin ng values. Gawin natin 4, yan. Okay na, napalitan na natin. Then, pasok naman tayo dito sa motor, ito pala yung
control niya guys, control diagram. And then ito naman yung power diagram. Sa power diagram niya, single phase lang naman yung motor natin, single phase lang susupply natin. Ito yung fuse natin or breaker, and then ito yung contactor, contacts, line 1, line 2, line 3, T1, T2, T3, or M1, M2, M3, T1, T2, T3. Then, ito yung ano natin, overload relay natin. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gumagana pag sinimulate na natin. Then, yung pump 1 natin, ito yon yung pump 1 natin, M1. Then, almost the same lang din dito yan sa pump 2 natin. Yung pump 2 natin, pares lang sila ng capacity ni pump 1. Bali, ang ano lang nila is mag-alternating kapag nag-refill ng tubig. Kaya ginagawa yung mga ganitong practice para hindi masira agad yung mga motor natin. Kumbaga may alternation yung takbo ng motor. May iwasan yung overheating. Then pakita ko sa inyo kung paano siya simulate, play natin. Play yan. Then close natin tong mga breaker ng control circuit, power circuit. Then tong ano muna, tong HOA i-off muna natin. Then itong P1 alternating tsaka P2 i-alternation na natin. Yan. Then balik na natin siya sa automatic mode. Tong 1. Gawin natin yung HOA natin na una. Yan. Ngayon, nakaset na siya ng alternation. Once na nag-trigger si pressure switch na bumaba na yung pressure at nag-contact na yung mga contacts niya, aandar na to ngayon si pump 1. So nakita nyo, sumasabay si P4, si K4, K3, tsaka K1. Nagano sila, nag-hold. Then ito gumagana si KM1, tsaka yung running niya, yung green indicator light nagana din sa umaandar si pump 1. Then halimbawa napuno na, aangat na uli yung pressure nito. Mag-open na uli ito. Yan. Pag nag-open na siya, mamatay na siya. And then, kung mapapansin mo, naka-hold siya ngayon, yung K1 natin, naka-hold. Ibig sabihin, ready na siya pagganahin yung pump 2 natin. Naka-hold na siya. And then, pag si pressure switch is bumaba na uli yung pressure, then nag-contact na ulit, pump 2 naman ang gagana. Tapos, kung mapapansin nyo, nag-quench na din si nung gumana na yung system, nag-quench na uli si K1. Ibig sabihin, hold and quench, cycle. Yun yung trabaho niya, hold and quench ng K1 na relay. So, dito, magnetic contactor number 2, gumagana na. Then, nakaran din yung indicator light. So, ito yung sinasabi ko. Once na magkaroon ng malfunction si motor or bigla gumana yung yung mag-high current siya, gagana dapat tong yung pinaka safety factor niya, yung pinaka safety protection pala. Safety protection niya is yung overload relay. Pag gumana yan, mamamatay si pump. Mawala dito sa ng controls. 'Di ba? Dapat ma-disconnect yan si pump. Kasi ito na-disconnect siya. Ayun na-disconnect sa F2. Pero mali ang natin. Dapat dito pala natin sa after natin siya ilalagay. Kasi naka-before siya dito kaya hindi namatay yung contactor. Although naka pa rin yung contactor pero si overload naka na siya. Bantag dito. Naka-off na siya dahil in-off na siya dito ngayon sa contacts.
yung contacts nito nag-off na. So, dapat baguhin natin to. So, dapat ito after siya. Tanggalin muna natin to. Move muna natin, delete. So, dapat dito siya. Ito yun, oh. Dito natin siya lagay. Problema natin, umusog yung ano. Okay lang yan. Then, ito si KM1 din natin. Tanggalin natin, delete. Usog natin dito to. Mali. Ito, usog natin to. Usog natin si relay. And then, connect natin to. Dito. Usog natin para nakikita. Yan. Okay. Then, save na uli natin. Pag na-save na natin, play uli natin. Papakita ko na sa inyo. Auto natin to. Then, hindi ko pala naka-on yung mga breaker. Yan, gumana na siya. So, dapat pag umandar tong si ano, mamatay na rin pati si contactor. Nag-open na rin si contactor, di ba? Yan yung pinapakita ko sa inyo, nag-open na yung contactor. Ganun din dito sa kabila. Pag umandar na uli yung ano, yung pump 2, dapat mag-open si contactor. Yan o. Nag-open siya. Okay. Yan yung sequence niyan. Pag nireset mo, andar uli yan. Then, pakita ko sa inyo yung manual naman. Lipat natin dito sa manual. Manual natin. Yan, manual contacts. Ito naman, mapapagana mo lang siya once na naka-alternating pa rin siya. Pero hindi na to apektado. Pag gumana yan, hindi nagagana yung pag nag-close yung pressure switch natin, hindi nagagana basta-basta si pumps kasi naka-manual mode na tayo. So, naka-manual tayo. Dito, ito na yung papaganahin natin. Start number 1, yan. I-start na siya, di ba? Ngayon, pag in-start mo tong 2, hindi yan magi-start. Kailangan patayin mo muna. Or kailangan mamatay muna mag-open muna uli si pressure switch bago mo maano yung number 2. May start ulit. Pero pwede mo siyang manual stop. Pwede rin mag-automatic naman siya pag napuno na yung tangke natin, pag tama na yung pressure. Nasa 30 PSI yung yung cut off. Pag nag 30 PSI na siya, automatic magka-cut off na yan kahit nag-manual ka. Yun yung nito, yung kagandahan dito. So papakita ko sa inyo, nag-manual tayo. Umangat umangat na yung pressure switch. O, di ba namamatay ng automatic. Yun yung nito, yung kahalagahan pag mayroon tayong simulation test. Okay guys, salamat sa pakikinig. Sideline na bukas. Bye-bye.